Si Chang Tan ay nagkaroon ng marahas na engkwentro sa isang spirit warrior na maaaring gumamit ng mystic powers para magpatawag ng spirit weapon. Habang nasa harapan niya ang kamatayan, ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas at ipinatawag ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga spirit weapons na tumalo sa umaatake kahit na ang lahat ng kanyang mga alaala at karamihan sa kanyang kapangyarihan ay limitado. Ngayon ay plano ni Chang Tan na manalo sa trial para sa Spirit Warriors upang sa wakas ay maipagmalaki siya ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay hindi siya kailanman ipinagmalakay bilang siya ay isang nangungunang historian at astrologo, habang ang kanyang anak ay isang talunan. Gusto rin ni Chang Tan na matulad sa kanya ngunit palaging iniiwasan siya ng kanyang ama dahil sa kanyang kahinaan. Isang gabi, pumunta siya sa isang bookstore at kumuha ng kakaibang libro, ngunit sa pagbabalik, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga gangster na nagnakaw sa isang babae at saka siya pinuntirya. Kinuha ng pinuno ng gang ang kanyang libro at matapos siyang kutsain dahil sa paniniwala sa mga hula, sinabi niyang kukunin niya ang libro at gagamitin bilang toilet paper. Nag-ipon ng lakas ng loob si Chang Tan para kunin ang kanyang libro, sinipa ang paa ng gang leader bago kinuha ang libro at tumakbo palayo. Ngunit siya ay nahuli sa lalong madaling panahon, at ang gangster ay sumugod upang suntukin siya. Yumuko si Chang Tan at aksidenteng nahubad ang kanyang pantalon, at natutunan niya ang kasanayang iyon sa pakikipaglaro sa kanyang tiyuhin noong siya ay maliit. Tumakbo siya palayo habang galit na inaayos ng gangster ang kanyang pantalon at pumunta sa isang hardin. Iniisip ni Chang Tan na sa wakas ay nawala na ang mga humahabol sa kanya at makakapagbasa na ng kanyang libro. Pagkatapos, isang matalim na ingay ang nagpatigil sa kanyang utak, at pagkatapos ay isang magic barrier ang pumapalibot sa buong hardin. Siya ay nagulat, ngunit pagkatapos ay ang gangster, na talagang isang mababang level na spirit warrior at isang higanteng samurai, na kanyang spirit weapon, ay bumaba mula sa langit. Itinayo niya ang magic barrier na tinatawag na ward para hindi makatakas si Chang Tan, dahil sa sobrang galit niya para sa pagbaba niya sa kanyang pantalon. Inutusan niya ang kanyang samurai na umatake, na gumagamit ng wind slashes na itinapon si Chang Tan at pagkatapos ay inatake ang kanyang mga braso at binti na nagpasigaw kay Chang Tan sa sakit. Matapos ilabas ng gangster ang kanyang galit sa kanya sa pamamagitan ng pagtapak sa kanya, inutusan niya ang kanyang spirit weapon na tapusin siya. Ayaw mamatay ni Chang Tan, at habang nakapikit siya, nakita niya ang kanyang sarili sa harap ng isang malaking gate, na tinatawag na Divine Arsenal. Hinawakan niya ang gate, at isang malakas na lightning bolt ang tumama sa kanyang harapan, at isang bagyo ang namumuo habang ang spirit weapon na kakatawag niya lang ay nabuo. Nang makita ang puting buhok na spirit weapon, ang samurai ay tumawa, na sinasabi na siya ay isang mahina na kalaban, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang rear grade na sandata na dating hawak ng isang Chinese general. Ang lalaking maputi ang buhok, tawagin na lang natin siya sa pangalang White, ay tumangging magpakilala sa isang taong sa tingin niya ay hindi karapat-dapat, at inatake siya ng samurai. Ngunit binuhat niya si Chang Tan at tumalon pabalik habang iniiwasan ang mga pag-atake at pinapagaling pa si Chang Tan. Hinakala ng samurai na sa wakas ay tatama sa kanya ang kanyang pag-atake, ngunit hinarang ito ni White gamit ang isang daliri at pagkatapos ay naglagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Nalaman ni Chang Tan na siya ay ganap na gumaling, at pagkatapos ay napansin ang samurai na naghahanda sa kanyang ultimate attack ngunit si White ay hindi nababahala. Tinanggap niya ang pag-atake ng direkta at hindi nakakakuha ng pinsala, at pagkatapos ay lumikha siya ng isang higanteng energy ball at inatake ang samurai, na naghiwa-hiwalay dahil sa malakas na pag-atake. Ang maliwanag na flash ng liwanag ay kumukupas upang ipakita ang isang crater kung saan ginamit ang pag-atake, at ang gangster ay tumakas pagkatapos matalo at nahihirapang huminga. Isa sa kanyang mga miyembro ng gang ang dumating upang tulungan siya, ngunit naglaho siya sa kumikinang na alikabok, at isang babae na nanunood ng laban ay tila interesado sa bagong spirit weapon. Samantala, hindi makapaniwala si White na maaaring ipatawag siya ng isang taong may mababang espiritual na kapangyarihan gaya ni Chang Tan. Habang siya ay nakaupo upang magnilay, ang ward sa kanilang paligid ay naglalaho. Kinaumagahan, binihisa ni Chang Tan si White gamit ang damit ng kanyang ama, at pagkatapos ay nalaman niyang hindi niya naaalala ang kanyang tunay na pangalan at iba pang mahalagang bagay, malamang dahil ang master na tumawag sa kanya ay isang talunan. Sinabi sa kanya ni White ang tungkol sa Divine Arsenal na naglalaman ng magagandang sandata mula sa lahat ng oras at sa buong mundo.
Ito ay na-classified bilang basic rare, epoch, at legendary, ngunit may mga kwento tungkol sa isang sandata na mas mataas pa kaysa legendary, na holy weapons, at tiniyak ni White na siya ay isang holy weapon sa kabila ng pagkawala ng kanyang memorya na naghihigpit sa kanyang kapangyarihan para maging isang epic level lamang. Ngunit pagkatapos ay tinawag si Chang Tan ng kanyang nanay para sabihin sa kanya na may magandang babae na bumisita para sa kanya, at habang bumababa siya, nakita niya ang isang magandang babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Jasmine, isang kaklase sa kolehiyo, at gustong makipag-usap sa kanya ng pribado. Naisip ng ina ni Chang Tan na siya ang kanyang magiging manugang at malugod na pinapante silang dalawa sa labas kung saan tinawag ni Jasmine ang dalawang tao na pinaligiran si Chang Tan, at tinanong niya siya kung sino sila. Sinabi ni Jasmine na alam niya ang tungkol sa kanyang spirit weapon, kaya nag-aalok siya na bilhin ito mula sa kanyang nais na presyo. Lumabas si White at nagsimulang manligaw kay Jasmine, at sa sobrang inis ni Chang Tan ay sinabi niya sa babae na hindi niya ibebenta si White sa kanya dahil nailigtas niya ang kanyang buhay. Hinayla niya siya pabalik sa kanyang silid kung saan ipinaliwanag ni White ang tungkol sa trial kung saan ang mga spirit warriors, tulad nina Chang Tan at Jasmine ay nakipaglaban kasama ang kanilang mga ipinatawag na sandata sa isang kaganapan, at ang mananalo ay makakakuha ng walang katapusang mga kahilingan at kaluwalhatian mula sa Diyos. Laking gulat ni Chang Tan nang malaman ito, at gusto niyang makilahok sa trial, ngunit hindi niya alam na layunin din ni Jasmine na manalo dito, kaya naman gusto niyang bilhin si White sa kanya. Dahil hindi siya sumasang-ayon, nagpa siya si Jasmine na ay blackmail at harass si Chang Tan gamit ang mga scam na tawag, house graffiti, at maging ang mga higanteng banner na nakasabit sa mga helicopter. Matapos isipin na siya ay pagod na, muli siyang lumapit sa kanya at nagtanong kung nagbago ang kanyang mga sagot, ngunit sumagot siya na hindi ito magbabago, at dapat silang magkita sa trial na sa tingin niya ay magiging madali gamit ang kapangyarihan ni White. Idinagdag ni Chang Tan na kung kailangan niya ng sandata ng isang tol-una na tulad niya, hindi siya ganon kagaling. Ngayon ay talagang galit na galit ang babae, at inutusan niya ang kanyang dalawang tagapaglingkod na ipakita kay Chang Tan ang kanilang kapangyarihan habang siya ay nagtatayo ng isang ward. Ang kanyang mga tagapaglingkod na sina Jiang at Mo Yi ay naging spirit weapons, at alam ni Chang Tan ang kanilang mga pangalan bilang anak at manugang ng maalamat na swordsmith na pinangalan ng Yazi. Nag-transform din si White para harapin sila, at inatake siya ng dalawang tagapaglingkod gamit ang kanilang magkaibang espada at estilo ng pakikipaglaban, at kinontra niya sila ng parang latigo na espada na gawa sa spiritual energy. Hinaharang niya ang mga ito kahit na sinusubukan nilang i-overwhelm siya mula sa magkabilang panig, ngunit pinantayo ni White ang kanilang lakas at pinipigilan ang lahat ng kanilang pag-atake. Tinanong ni Jasmine ang kanyang spirit weapons kung gaano katagal nila planong makipaglaban sa isang taong mukhang epic level lang habang sila ay legendary, at sumagot si Mo Yi na higit pa siyang mas malakas sa kung ano ang kanyang pinapakita. Nang malaman ni Chang Tan na ang kanyang mga kalaban ay parehong legendary, nagulat siya, ngunit tiniyak sa kanya ni White na walang problema habang patuloy silang naglalaban, umiiwas at humaharang sa mga pag-atake ng isa't isa. Isang hindi inanyayahang panauhin ang pumasok at nagsabing gusto niyang sumali sa labanan bilang kinatawan ng Tianzon Hall. Dumating sa battle zone ang mayabang na lalaki na nagngangalang Hans at ang kanyang mahiyain ngunit matalinong kasamang si Melon, at parehong magkaaway sina Jasmine at Hans. Sinabi ng mayabang na lalaki kay Chang Tan na hindi siya interesado sa kanyang sandata dahil wala itong pangalan, at pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang kanyang sandata, na ginawa rin ng tatay ni Mo Yi. Ipinatawag niya ang kanyang legendary weapon na pinangalan ng Jimmy, at pagkatapos ay sinabi kay Chang Tan na ililigtas niya ang kanyang buhay ngayon kung aalis lang siya. Iniisip ni Chang Tan na kayang talunin ni White si Jimmy, at tinutuya niya si Hans na kaya niya itong talunin, ngunit hindi man lang siya pinatapos ni White sa kanyang sinasabi at inatake ang mayabang na lalaki. Tinawag ni Hans ang kanyang sandata, na isang ninja, upang harangan ito. Naisip ni Jasmine na ito na ang pagkakataon niya para talunin at ipahiya si Hans, kaya inutusan niya ang kanyang mga tagapaglingkod na salakayin si Jimmy. Inatake nila si Jimmy mula sa magkabilang panig, at si Jimmy ay nahihirapang harangan ang kanilang mga pag-atake habang sila ay lumilipad at ang kanilang mga sagupaan ay nagpapakita ng maliwanag na kidlat. Hinarap ni White ang babaeng ninja, na mabilis ngunit iniiwasan niya ang lahat ng kanyang pag-atake at tinutokso siya na subukang umatake ng mas malakas.
Nagpasya si Jasmine na sapat na ang tagal ng laban at walang nang sapat na stamina ang kanyang mga armas, kaya inutusan niya ang kanyang mga sandata na gamitin ang kanilang mga espesyal na galaw. Ginamit ni Jiang ang kanyang kakayahan na tinatawag na Psycho Drain at ginagamit ang kanyang enerhiya upang lumikha ng Cloudless Rain at napaluhod si Jimmy. Pagkatapos ay pinuri siya ni Muyi gamit ang kanyang kapangyarihan, at gumamit ng pink na apoy upang sunugin ang spirit weapon habang inililipat ang kanyang mga aktibong buff kay White, na nakakaramdam ng karagdagang lakas. Napagtanto ng mga miyembro ng Tianzon Hall na natatalo sila at tumakas habang tinutuya sila ni Changtan, at sinabi ng galit na si Hans na tatandaan niya ang araw na ito. Nang wala na siya, pinasalamatan ni Jasmine si Changtan para sa kanyang tulong at nag-aalok na lumikha ng isang pansamantalang alyansa sa kanya. Kinabukasan, inanyayahan niya sila ni White para magkape at sinabi sa kanya na si White ay isang death summoned na isang bihira at likas na paraan para makakuha ng spirit weapons. Ginamit niya ang karaniwang paraan ng paggamit ng seremonya kung saan ang mga tao ay maaaring makakuha ng spirit weapons tulad ng mga tiket sa lottery. Mayroong paghihigpit na walang sino man ang makakakuha ng higit sa isang legendary weapon, ngunit dahil ang kanyang mga sandata ay mag-asawa, ang mga ito ay dumating bilang isang combo at ngayon ay hindi na siya makakakuha sa parehong ranggo, ngunit makakakuha pa rin siya ng armas na may mas mababa ang ranggo. Bukod doon, malaki rin ang halaga nito, at hindi siya pinapayagan ng kanyang ama na ipatawag ang spirit weapons dahil malaki na ang nagastos niya sa mga ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa Tianzon Hall, na isang ilang daang taong gulang na organisasyon na nilikha ng isang spirit weapon na pinangalan ng Zhonglu upang kolektahin ang lahat ng mga armas na ginawa ng kanyang master, si Abu Yasi. Pagkatapos ay tinanong ni Jasmine si Changtan kung gusto niyang makipag-alyansa sa kanya para sa trial, at nagdududa si Changtan habang tinatanong niya kung bakit kailangan niyang gawin iyon. Sumagot si Jasmine na kung masisira ang sandata, mamamatay ang master nito tulad ng nangyari sa isang gangster, at nabigla si Changtan nang marinig iyon. Sinabi ni White na kung siya ay natatakot, dapat niyang ilipat siya kay Jasmine at magtago na lang sa isang sulok dahil maraming tao ang namamatay sa mga trial. Ngunit tiwala si Changtan sa kapangyarihan ni White at nagpas siyang dumalo sa trial bilang kaalyado ni Jasmine. Iniimbitahan niya ito sa kanyang tahanan, at nabigla siya sa laki nito bago malaman na tinawag pa nila ang kanyang ina dito dahil nag-aalala si Jasmine na baka may magtangkang manakit sa kanya. Pagkatapos ay dinala ni Jasmine si Changtan sa kanyang silid kung saan nag-aalok siya na mag-invest ng pera sa kanya upang mapatawag niya ang isa pang sandata para sa koponan. Kinuha niya ang kanyang pera, at pagkatapos ay sinabihan siya ni Jasmine na i-chant ang panalangin upang ma-access ang Divine Arsenal pagkatapos niya. Inilagay nila ang kanilang mga kamay sa mesa sa isang mystic portal, at inilipat ang kaluluwa ni Changtan sa arsenal. Bumukas ito, at lumabas ang isang batang babae na may kaunting attitude problem at ipinakilala ang sarili bilang si Lily at hiniling sa lahat na yumuko sa harap niya. Isa siyang epoch rank, at habang kinukutsa siya ni White, nag-aaway sila. Pinipigilan sila ni Changtan na maging marahas na nagpapaalala sa kanila na sila ay mag-teammates na simula ngayon. Sinabi ni Lily na siya ang dating Halbert ni Lubo, ang pinakamalakas na mandirigma sa kasaysayan ng China. At habang sinasabi ni Changtan na kilala niya siya, nasasabik si Lily, at nanunumpa siyang protektahan siya hanggang sa huli. Pagkatapos ay oras na ng hapunan, at nagluto ang nanay ni Changtan ng masarap na pagkain para sa lahat, umaasang mapabilib si Jasmine. Pagkatapos nito, ibinaba siya ng kanyang anak at si Jasmine sa gate dahil gusto niyang asikasohin ang tindahan bukas, habang hinihintay ang kanyang asawa na bumalik mula sa kanyang trabaho. Nagpapasalamat si Changtan kay Jasmine sa pagtulong sa kanya, at medyo namumula siya, na sinasabing hindi niya ito ginawa para sa kanya. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang pagsasanay kay Lily, habang si White ay kailangang sumailalim sa rehab kung saan sinabi sa kanya ng doktor ng armas na hindi siya magtatagal kung patuloy siyang lumalaban. Kinabukasan, lumabas sina Changtan at Jasmine dahil kailangan niyang bumili ng librong sinology, at sa pag-alis niya, sinabi ni Moyin na para siyang bata. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang kanilang anak na si Xiaoqi at nalungkot habang inaaliw siya ng kanyang asawa, na sinasabi na dapat niya itong kalimutan. Biglang may sumulpot na bata sa likod nila at tinanong sila kung iiwan din ba nila siya sa buhay na ito.
Nagulat sina Jiang at Mui dahil kamukha talaga ng bata ang reincarnation ng kanilang anak na si Xiaoqi, at umaapaw siya sa spiritual power, at tinawag niya ang kanyang spirit weapon na tinatawag na Tasho, na isang battle junkie ghost nun. Alam ni Jasmine na dapat ay makapangyarihan ang sandata, at tinawag niya si Changtan na bumalik kaagad habang gumagawa siya ng ward, at naramdaman na ni White ang kapangyarihan ng bagong spirit weapon, na tila napakalakas. Sinabi ng bata kay Tasho na dahil inabando na siya ng kanyang mga magulang, hindi niya iniisip na patayin sila at inutusan siyang salakayin sila. Nag-aalala ang kanyang ina, ngunit gusto siyang turuan ng kanyang ama ng leksyon, kaya nag-transform siya at nagmamadaling salakayin si Tasho, na gumagamit ng mystic ribbons para atakihin siya. Habang pinipigilan niya ang mga ito, napagtanto niya na siya ay dapat na isang holy weapon. Kinumpirma ni Tasho ang kanyang mga pagdududa bago siya inatake muli ng mga ribbon, at habang sinusubukang harangan at depensahan ni Jiang, naputol siya ng ilang pag-atake. Nagpa siya si Moyi na ay back up siya, nag-transform siya at pagkatapos ay inaatake si Tasho mula sa likod, ngunit hinaharangan din niya ang kanyang mga pag-atake. Inutusan sila ni Jasmine na gamitin ang kanilang mga kasanayan, at ipinadala nila ang kulay rosas at asul na apoy patungo sa holy weapon, ngunit pinipigilan niya silang dalawa sa paggamit ng kanyang mga kapangyarihan, na sinasabi na ang kanilang mga support type skills ay walang silbi sa mga upper class weapons. Nakita ni Tasho ang pagkabigla sa mukha ni Jasmine at pagkatapos ay tinutuya sila, sinabing natalo rin ang kanilang huling paraan, at ipapakita niya sa kanila kung ano ang tunay na kakaibang galaw. Ipinatawag niya ang Black Lightning at pinakawalan ito patungo sa kanila, sinisira ang kalsada at lumikha ng isang mini canyon doon. Nagulat si Jasmine at ang kanyang partido, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sandata na ihinto ang pag-aaksaya ng oras dahil gusto niyang umuwi at manood ng Netflix. Sumunod siya at lumipad papunta kay Jasmine at inatake muli siya ng Black Lightning, ngunit tumakbo si Changtan sa tamang sandali at iniligtas siya. Galit ngayon si Tasho at gumamit ng isa pang round ng pag-atake sa kanila, ngunit pagkatapos ay dumating si White at lumikha ng hadlang upang ilihis ang pag-ataking iyon. Kilala niya siya at sinabi na ang kanyang mukha ay kasing kasuklam-suklam, ngunit walang natatandaan si White tungkol sa kanya. Nagawa ni Changtan na subukan at alamin ang kanyang pagkakakilanlan sa tulong nito, ngunit kinakabahan din siya dahil wala pa siya sa buong kapangyarihan, at hindi matalino para sa kanya na labanan si White habang si Xiaoqi ay nagpapasaya sa kanya. Biglang narinig ni Xiaoqi ang isang nakakatakot na boses sa kanyang ulo na nagsasabi sa kanya na ang kanyang tunay na kapangyarihan ay higit pa rito, at siya ay nagkasakit ng ulo. Nagmamadaling bumalik si Tasho para alagaan siya, gumawa siya ng portal at pagkatapos ay nawala kasama niya, at nalungkot si Moyi nang makitang umalis ang kanyang anak. Gamaan ang loob ni Changtan na tapos na ang labanan at pagkatapos ay tinanong si Jasmine kung sino ang bata at bakit niya kinasusuklaman ang mga ito. Ipinaliwanag sa kanya ni Moyi ang lahat sa bahay, sinabi na siya ay kanilang anak at hindi palaging ganito. Sinabi niya sa kanya ang kanilang kwento, na nagsimula noong siya ay buntis, at inutusan ni Haring Shu ang kanyang asawa na gumawa ng 2 espada gamit ang Holy Fire at Ice Ore sa loob ng 2 buwan. Tumanggi siya dahil mas matagal ang proseso sa kanila, kaya nagalit ang malupit na hari at sinunog ang kanilang nayon. Nakahanap si Jiang ng paraan upang ihinto ang paggawa ng mga espada sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang dugo sa ores upang makakuha ng balanse ng yin-yang, at ngayon ay ginagamit na nila ang mga espadang iyon. Nang ibigay niya ang isa sa mga espada sa hari, siya ay pinatay dahil minsan din siyang tumulong sa kaaway. Pagkatapos ay ipinadala ng hari ang kanyang mga kawal kay Moyi, na tumalon mula sa isang bangin ngunit nagawang iligtas ang kanyang sanggol, na pinalaki ng isang matandang ina. Ang kanilang anak na lalaki ay lumaki at nagpasya na ipaghiganti ang kanyang mga magulang, ngunit hindi ito madali, at ang matanda ay nagmungkahi ng isang paraan upang manalo, ngunit iyon ay kasangkot sa pagbibigay ng kanyang ulo. Dinala ng matandang lalaki ang ulo sa hari, na inihagis ito sa isang palayok ng kumukulong mantika, at pagkatapos ay pinugutan siya ng ulo ng matanda bago siya binawian ng buhay sa pinangyarihan, at nahulog din ang kanilang mga ulo sa palayok. Napagtanto ni Changtan na ang kanilang mga kaluluwa ay maaaring nagsanib sa panahon ng proseso ng reincarnation, at iyon ang dahilan kung bakit ipinanganak ang batang lalaki na may baluktot na personalidad. Inaasahan siya ni Moyi, ngunit walang solusyon si Changtan at sinabing mag-aaral pa siya upang makahanap ng isang bagay. Sinabi ni Jasmine na hindi sila dapat magkasalubong ni Tasho hanggang sa mangyari iyon.
Buong gabing nagpupuyat si Chang Tan para maghanap ng kung ano, at sa paggising niya ng late kinaumagahan, nabigla siya sa isang tawag sa telepono. Pinapauwi siya ng kanyang ama at iniisip na niloloko niya si Jasmine gamit ang kanyang pekeng palm reading at nagagalit, at naririnig pa niya ang lahat ng nakakahiyang bagay. Samantala, isang lalaking nakamaskara na nagngangalang Ying, ang dumating upang makipagkita kay Jasmine, na nagsasabi na narito siya para sa isang misyon na may kinalaman kay Shaoqi. Siya talaga ang vice president ng trial, at sinabi ni Jasmine na bilang management, hindi siya pinayagang makialam sa Spirit Warriors. Sumagot siya na wala siyang pagpipilian kundi ang sumulong dahil sinasaktan ni Shaoqi ang mga normal na tao, dahil minamanipula siya ng legendary weapons Jianglo, na siyang pinuno ng Tianzan Hall. Hindi sila makapaniwala na magagawa ito ni Jianglo, na tinawag na The Sword of Righteousness, at ipinaliwanag ni Ying na ipinatawag siya gamit ang Dark Ceremony kung saan isinakripisyo ng summoner ang isang tao para makakuha ng spirit weapon without mercy, isang mas malaking kapangyarihan. Nagulat si Jasmine, at habang kinukwento niya sa kanya ang tungkol sa maalamat na espesyal na galaw ni Jianglo, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Shaoqi na nagpadala sa kanya ng selfie ng mga taong inagaw niya at nakulong sa isang fire circle. Nag-aalala si Moyi sa kanyang anak at tumakbo siya palayo nang hindi naghihintay ng pahintulot ng kanyang amo, at dahil gusto rin ni Jiang na sumama sa kanya, napagtanto ni Jasmine na kailangan niyang umalis at tinawagan si Chang Tan pabalik sa kanyang tahanan at hiniling na bantayan niya ito, at nagmamadali siyang pumunta. Ang mansyon. Hinahanap ni Jasmine at ng kanyang mga sandata ang mga taong nasa larawan, ngunit pagkatapos ay napalibutan sila ng isang ward, at napagtanto niya na ang lahat ay isang bitag. Gusto niyang tawagan si Chang Tan, ngunit may nagbaril sa kanyang telepono, at nalaman niyang isang spirit warrior na nagngangalang Lin, na kabilang sa Tianzan Hall, ay pumunta rito kasama si Shaoqi upang labanan siya. Sinabihan ni Lin si Jasmine na sumama sa kanya sa Tianzan Hall, at nang tumanggi si Jasmine, bumaba siya at sinabing tuturuan niya siya ng leksyon, na humihiling kay Shaoqi na huwag makialam. Nag-transform ang power couple sa kanilang tunay na anyo, at idinilat ni Lin ang kanyang mga mata habang ipinatawag niya ang kanyang espada at inihahampas ito patungo kay Jasmine. Napagtanto ni Jiang kung ano ang nangyayari, at iniligtas niya ang kanyang master sa tamang oras habang ang isang haligi ng apoy ay sumabog sa kanyang lokasyon, ngunit ang kanyang binti ay nasugatan sa proseso. Nagulat si Jasmine nang makita ang isang tao na gumagamit ng napakalakas na galaw gamit ang spirit energy, at sinabi sa kanya ni Lin na kung natatakot siya, dapat siyang sumama sa kanya kaagad. Iniisip ng power couple na dahil wala siyang holy weapon, kaya nila siyang talunin, at ginagamit nila ang kanilang mga espesyal na galaw para gamitin ang energy drain ng rain at ang debuff na naglilipat ng apoy sa kanya, ngunit hindi ito gumana, at madali niyang na-defuse ito. Nagulat muli si Jasmine, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang kaaway ay gumagamit ng harmony installation kung saan ang sandata at ang mandirigma ay nagkakaisa upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Hindi nag-abala si Lin na itago ito ngayon at mabilis na gumagalaw kasama ang pulang kidlat na naglalabas sa kanyang katawan. Nakipagsagupaan siya sa mga kaaway, at habang umiiwas siya sa kanilang mga pag-atake, pinutol niya si Jiang, na nagpakaba kay Moyi, at sinubukan niyang itulak siya pabalik ngunit sinipa siya ni Lin bago magpadala ng isang alon ng pulang ilaw patungo sa kanila at nakuryente sila. Tinanong niya si Jasmine kung gusto niyang sumama sa kanya ngayon, at natatakot siyang matalo, ngunit muling tumayo ang kanyang mga sandata. Sinalakay sila ni Lin at sinaktan sila ng kanyang kapangyarihan, at si Jasmine ay umiyak at tumakbo sa kanila at inutusan silang tumayo dahil hindi sila manalo, at sa bilis na ito, sila ay mamamatay. Nagiging emosyonal ang The Power Couple at sinasabi nila na kahit hindi sila gusto ng kanilang anak sa ngayon ay napanood na nila si Jasmine mula pagkabata at sa ganoong paraan ay parang anak din nila ito. Sinabi nila na hindi nila hahayaang mawala siya at pagkatapos ay sa kapangyarihan ng familiar love na ito ay na-unlock nila ang estado ng harmony installation, at isang buhawi ng apoy at yelo ang pumapaligid kay Jasmine habang siya ay nagbabago. Lumabas siya na may bagong kasuotan at hawak ang magkabilang armas, at tinanong niya si Lin kung handa na siya para sa ikalawang round. Laking gulat ni Lin na mabilis ding natamo ni Jasmine ang ultimate form, ngunit tiwala siya sa kanyang kakayahan. Sinabi ni Jasmine kay Lin na dahil sinaktan niya ang kanyang pamilya, hindi na siya mabubuhay, at sumugod sila sa isa't isa. Dinaig ni Jasmine ang kanyang kalaban at sa isang hampas ng kanyang espada, pinilit niya itong lumuhad at dinurog ang lupa sa ilalim ng puwersa nito.
Itinulak niya ang kanyang likod at pagkatapos ay iniindayog niya ang kanyang mga espada na nagpakawalan ng mga pag-atake ng apoy at tubig. Iniiwasan ni Lin ang mga pag-atake sa simula, ngunit sinundan siya ng mga ito at binitag siya bago sumabog at pinalipad siya sa isang kalapit na gusali. Sinundan siya ni Jasmine, ngunit tumayo si Lin, tiyak na pareho silang nasa kanilang limitasyon at ang gagawa ng susunod na pag-atake ay mananalo. Inatake niya si Jasmine gamit ang Fire Slash ngunit inalis niya ito at pagkatapos ay ipinakita ang kanyang tunay na kapangyarihan gamit ang combo attack ng apoy at mga Water Slash ng sabay-sabay na pumapalibot kay Lin at nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Sinabihan siya ni Jasmine na sumuko, sinabi na siya ay natalo, at pagkatapos ay lumabas din ang kanyang sandata at sinabi sa kanya na dapat silang umatras ngayon. Habang tumatakbo sila, humanga si Tasho sa labanan, ngunit hindi si Shaochi, at habang umaalis siya gamit ang isang portal, sinabi niya na tiyak na papatayin niya ang kanyang mga magulang sa susunod na magkita sila. Nang maramdamang umalis na ang lahat, sa wakas ay tinapos na ni Jasmine ang matigas na aksyon na ginawa niya at napaluhod siya dahil sa pagod. Samantala, ang kanyang tahanan ay inaatake ng mga taga Tianzon Hall na pinamumunuan ni Hans at Melon, at mayroon silang mga utos na kontrolin ito. Ngunit maagang nalaman ito ni Chang Tan at hinayaan si Lily na magbantay sa pintuan para pigilan ang mga umaatake. Tinawag ni Hans ang kanyang spirit weapon na si Jimmy, na umatake kay Lily, at pantay-pantay sila kahit na mas mababa ito sa kanya ng isang grade. Siya ay matagumpay sa pag-akit sa kanya palayo sa gate. Sinubukan nilang pumasok sa mansion, ngunit pagkatapos ay lumabas si White kasama ang iba pang mga armas na pag-aari ni Jasmine. Ang mga umaatake ay natakot habang ang tatlong sandata ay humahawak sa kanila at madaling talunin at patayin ang karamihan sa kanila. Pagkatapos ay tinipon ni White ang kanyang enerhiya sa magkabilang kamay at tinatangay ang mga ito ng isang energy wave, at nang papatayin na niya siya, tumakbo si Chang Tan at sinabihan siyang huwag gawing iyon, ngunit hindi siya sumunod at tinapos pa rin ang kanilang buhay, at sinabihan si Chang Tan na huwag. Upang maging isang mahina dahil ito ay digmaan at ang mga tao ay namamatay. Sa kabilang panig, pantay na tugma sina Jamie at Lily, ngunit pagkatapos ay inatake siya ng Ninja Girl mula sa likod at ang pag-atake ay hinaranggan ni White, na pumunta dito kasama si Chang Tan upang ay back up siya. Kumpiyansa sina Melon at Hans na sila ang may kalamangan at mananalo, kaya nawala ang ninja at inatake ni Jamie si White na hamarang ngunit natalo. May ideya si Chang Tan at sinabihan niya si White na manatiling handa at tumakbo patungo kay Hans kasama si Lily, na sumalakay sa mayabang na batang lalaki, at ang babaeng ninja ay lumapit upang iligtas siya. Nakikita na siya ngayon, at inutusan ni Chang Tan si White na atakihin siya, ngunit pinigilan ni Jamie ang pag-atake gamit ang kanyang espesyal na kakayahan. Saglit na nagambala si Chang Tan, at sinamantala ng ninja ang pagkakataong ito para salakayin siya. Ngunit si Lily ay dumating sa harap niya at kinuha ang pinsala upang iligtas ang kanyang master. Naaalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, nabigo siyang protektahan ang buhay ng kanyang amo, ngunit ngayon ay hindi na niya hahayaang mangyari iyon muli. Iniswing niya ang kanyang sibat upang ihagis pabalik ang ninja. Sumugod si Chang Tan sa kanyang tabi, at siya ay malubhang nasugatan at umiiyak habang sinasabi niya na ginawa niya ang kanyang makakaya. Ngayon, gusto niya ng ilang papuri mula sa kanyang amo. Pagkatapos ay bigla siyang nawalan ng malay, at sumigaw si Chang Tan. Sa kabilang panig, dinaig ni Jamie si White sa kanyang mabibilis na pag-atake, at habang nakaharang at naiiwasan ni White ang kanyang mga pag-atake, hindi niya makukuha ang upper hand. Sinusubukan niyang hilingin kay Chang Tan na tulungan siya. Umiiyak siya na kasalanan niya ang lahat dahil hindi siya sapat na malakas para manalo ngunit lumabas pa rin para tumulong. Sinipa ni Jamie si White at pagkatapos ay inatake siya ng isang higanteng energy ball, ngunit hinaranggan niya ito gamit ang isang kalasag, at ngayon ay naabot na ng kanyang katawan ang mga limitasyon nito. Tatapusin na siya ni Jamie nang mahulog ang dalawang espada mula sa langit, at pagkatapos ay lumitaw ang power couple sa harapan niya at itinulak siya pabalik. Bumalik na rin si Jasmine, at tumakbo siya papunta sa gilid ni Chang Tan at tiningnan kung buhay pa si Lily. Ginagamit niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan para ibahin siya sa isang mini weapon para makaligtas siya sa pinsala, at gumaan si Chang Tan. Nagulat si Hans at tinanong si Jasmine kung paano siya nakabawi ng ganoon kabilis pagkatapos ng pakikipaglaban nila ni Lin, at pinasalamatan niya si Chang Tan para doon dahil pinadalhan siya nito ng iba pang mga armas upang muling magkarga ng kanyang enerhiya.
Pagkatapos ay inaliw siya nito at sinabihan siyang tumigil na sa pag-iyak at bumangon para sabay nilang tapusin ang laban. Inaatake ng power couple si Jamie gamit ang kanilang combo skills, at pakiramdam niya ay nanghina siya habang inilipat nila ang kanyang mga buff kay White, na bumangon muli. Galit na galit si Hans at nagpa siya na ilabas ang kanyang mga lihim na galaw para hindi siya matalo sa pagkakataong ito. Wala siyang pakialam kahit pag-alitan siya ng chairman dahil dito. Gumagamit siya ng spell, at pagkatapos ay kumikinang ang espada ni Jamie habang nagbabago ang kanyang aura, at nagsimula siyang sumipsip ng kapangyarihan mula sa deeper constellation. Habang inaatake siya ng power couple, madali niyang nahaharangan ang mga pag-atake nila at tinutumbasan pa niya ang suntok ni White ng may pantay na puwersa. Napansin ni Changtan ang mga bituin at ang konstelasyon na nagiging pula, at napagtanto niya na kung lahat sila ay magiging pula, ito ay magiging mapanganib. Ngunit sinabi ni Jamie na huli na ang lahat, at ibinato niya ang kanyang espada na naglalabas ng malaking halaga ng enerhiya na naglalakbay sa kalangitan at nag-uugnay sa lahat ng mga bituin. Pagkatapos ay sa likod ng espada sa kanyang kamay, itinuon niya ang lahat ng kapangyarihan na naabsorb niya para ilunsad ang kanyang ultimate skill, 7-star slash. Sinubukan ni White na pigilan ito gamit ang kanyang mga kamay ngunit napagtanto na ito ay napakalakas para sa kanya. Kailangan niya ng higit pang spirit power, at iniisip ni Changtan kung paano niya magagawa iyon at nakakakuha ng ideya. Pinutol niya ang kamay at ipinatong sa likod ni White. Saglit silang ini-teleport sa spiritual realm kung saan siya pinagalitan ni White na sinasabing maaaring mawala ang lahat ng kanyang dugo habang binibigyan siya ng enerhiya. Sinabi ni Changtan na hindi niya hahayaang may mamatay. Tinanggap ni White ang kanyang tulong, at bumalik sila sa totoong mundo kung saan nagagawa niyang iatras ang ultimate attack ni Jamie. Pagkatapos ay inilalagay niya ang higit na kapangyarihan sa likod nito. Ngayon ay may sapat na kapangyarihan si White para gamitin ang kanyang lihim na galaw kung saan sinisipsip niya ang sword beam at na-supercharge. Habang bumagsak si Changtan, inilabas niya ang enerhiya na inimbak niya sa anyo ng isang malakas na energy beam at tinalo si Jamie sa isang hit. Tinawag ni Hans ang kanyang spirit weapon at pagkatapos ay nagpas siyang tumakas kasama ang kanyang partner. Sumugod si Jasmine sa tabi ni Changtan, ngunit sa daan, huminto sina Hans at Melon at iniisip nila na maraming bagay ang tila kakaiba ngayon simula sa isang chairman na nagbigay sa kanila ng mga utos na salakayin ang bahay ni Jasmine. Pagkatapos ay biglang lumitaw si White sa likod ni Melon at pinatay siya, at si Hans ay galit na galit pati na rin natakot. Tumakbo siya pabalik sa bulwagan ng Tianzon at ipinaalam sa chairman na si Jianglo, na galit kay White dahil sa pagpatay sa isa sa kanyang mga tauhan. Dumating doon si Ying, at tila, naglalaro siya sa magkabilang panig habang sinasabi niya na naaawa siya sa kanilang pagkawala at tinawag si Jasmine at ang kanyang grupo na walang awa na mga tao. Galit na si Jianglo, at ngayon ay nagpa siyang pumunta at tugisin ang mga pumatay sa isa sa kanyang mga nasasakupan. Bumalik sa mansyon ni Jasmine, nagpapagaling si Changtan, at nasa tabi niya ang maliit na Lily. Dumating si Jasmine upang suriin siya at sinabi na ang kanyang ginawa ay masyadong mapanganib, at nag-alala siya para sa kanya nang siya ay walang malay sa loob ng 2 araw. Ngunit pagkatapos ay dumating ang Dr. Spirit Weapon, at pagkatapos ng panunukso sa kanyang master tungkol sa lalaki, sinabi niya kay Changtan na ang mga paghahanda na sinabi niya sa kanila ay kumpleto na. Sinabi ni Changtan kay Jasmine na natagpuan niya na ang bahay ay matatagpuan sa Spirit Leyline, at pinaplano niyang gamitin ito upang palakasin ang mga depensa ng bahay na nasira noong nakaraang labanan. Si Jasmine ay humanga, ngunit pagkatapos ay tumakbo si Jiang sa kanya, sinabi sa kanya ang tungkol kay Jianglo at ang kanyang koponan na pumupunta sa kanilang mansyon ng medyo agresibo. Umalis sila para harapin sila. Hindi nila alam kung ano ang nangyari at nagtataka kung bakit narito ang Tianzon Hall, ngunit hinarap sila ni Jianglo na may mapang-ipang mga mata at hiniling kay Changtan na tawagan ang kanyang sandata dahil kailangan niyang makipag-usap sa kanya. Sa wakas ay natutunan na ni Changtan na gumamit ng espiritual na kapangyarihan at tinawag si White. Pagkatapos ay ipinakilala ni Jianglo ang kanyang sarili bilang ang pinakamahusay na espada sa mundo at sinabi na papatayin niya siya. Pinapanood ito ni Ying mula sa malayo, at natatawa siya habang tinatanggap ni White ang hamon na lumaban. Lumikha siya ng bow at arrow gamit ang kanyang enerhiya at inilunsad ito sa Jianglo, na pinalihis ito at pagkatapos ay bigla siyang inatake mula sa likuran. Iniiwasan ni White ang paunang pag-atake, ngunit ang kanyang kaaway ay patuloy na nagpapabilis at umaatake mula sa lahat ng panig.
hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi siya mabilis na gumagalaw ngunit nagte-teleport sa paligid. Ang kanyang espesyal na kakayahan na tinatawag na momentary path na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay sa kalawakan upang salakayin ang kanyang kaaway, na ginamit niya upang madaig si White sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya mula sa lahat ng panig. Habang siya ay nasugatan ng isa sa kanyang mga pag-atake, ginagamit niya ang pangalawang bahagi ng kanyang kakayahan sa pamamagitan ng paglalakbay pabalik sa oras ng kaunti upang i-undo ang pinsala at pagkatapos ay saksakin siya. Napapagod na si White, ngunit hinuhulaan at pinipigilan pa rin niya ang lahat ng kanyang mga pag-atake, at iniisip ni Jianglu kung paano siya makakapag-react sa kanyang mga espesyal na kakayahan kung nakita niya ito sa unang pagkakataon. Nagpakawala siya ng malakas na pag-atake, at hamarang si White gamit ang kanyang energy shield, ngunit hindi ito sapat na lakas, at nabutas ang kanyang balikat. Habang patuloy silang nakikipaglaban, nakumpleto na ng iba pang mga armas ang plano ni Changtan at naglatag ng mga log ng kahoy sa disenyo ng isang spiritual circuit na ina-activate niya sa pamamagitan ng pag-awit ng spell. Ang all spiritual circuit ay naglalabas ng mga haligi ng liwanag, at sinabi niya kay Jasmine na natutunan niya ang kasanayang ito ngayong hapon. Ginagawa ni Changtan na magbanggaan ang mga haligi sa gitna, at ang lahat ng lugar sa ilalim ng mga ito ay naging kanyang nasasakupan, na nagbibigay kay White ng higit na kapangyarihan at kumpiyansa. Tinutuya ni White si Jianglu, at pagkatapos ay madaling hineranggan ang kanyang mga pag-atake, at nang mapansin ni Ying na natatalo si Jianglu, nagpasya siyang makialam at atakihin si Changtan mula sa likuran, ngunit napaatras siya ng isang gintong liwanag. Laking gulat niya nang makita si Changtan na nakasuot ng baluti at may hawak na sibat dahil matagumpay niyang nakamit ang pagkakasundo kay Lily. Pagkatapos ay hinarap ni Changtan si Ying, sinabing siya ang vice-presidente ng trial ngunit umaatake pa rin sa Spirit Warriors at tumatawag muli upang palibutan siya. Palagi siyang nagdududa tungkol sa kanya mula nang marinig niya ang tungkol sa pagpupulong mula kay Jasmine, at napagtanto niyang sinusubaybayan niya ang lahat at nakikipag-coordinate sa Tianzon Hall. Sinabi sa kanya ni Hans na inutusan niya silang salakayin ng mansyon at binigyan pa sila ng mga katulong. Sinabi niya na hiniling lamang niya sa kanila na magsagawa ng investigasyon. Pagkatapos ay nalaman ni White na nakita ni Hans na pinatay niya si Melon, at itinanggi niya na sangkot siya sa anumang bagay na tulad niyan. Napagtanto ni Jianglu ang lahat, at sinabi niya na naghahasik siya ng hindi pagkakasundo sa mga Spirit Warriors sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kakayahan. Sinabi niya na sinabi sa kanya ng vice-presidente ang tungkol sa hiyas na nasa loob niya at hiniling sa kanya na huwag ibigay ito sa sinuman, ngunit malakas itong tumugon kay White sa panahon ng labanan, at ibibigay niya ito sa kanya ngayon. Nang makitang tutol ang lahat sa kanya, tumawa lang si Ying at sinabing aalis na lang siya nang hindi sinasabi ang kanyang mga dahilan. Ibinato ni Changtan ang kanyang sibat sa kanya, ngunit pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang kalasag, at nabasag ang sibat bago bumukas ang isang portal sa tabi niya. Pagkatapos ay lumabas dito sina Xiaoqi at Tashou. Sina Jianglu at White ay nagsabi na hindi nila siya pakakawalan ngunit hindi man lang gumalaw sa kanilang posisyon upang pigilan sila sa pag-teleport palayo. At pagkatapos ay sinabi ni Xiaoqi na papatayin niya ang lahat. Bago magsimula ang laban, binago ni Jianglu ang kanyang mga pagkakamali at ibinigay ang hiyas sa loob niya kay White para sa maling akusasyon sa kanya. Ang kanyang katawan ay sumisipsip ng hiyas at nagsimulang kumikinang habang natagpuan niya ang kanyang sarili sa espiritual na mundo ng kristal sa kanyang harapan. Sa sandaling hinawakan niya ito, nagsimulang dumaloy sa kanya ang enerhiya at alaala, at nakita niya ang isang lalaking nakalaban niya sa kanyang nakaraang buhay. Nagising siya mula sa alaalang iyon at pagkatapos ay humarap kay Tashou, na tinutuya siya na isa lamang siyang epic level weapon, at si White ay nag-level up sa harap niya. Sinubukan ng Power Couple at Changtan na sabihin kay Xiaoqi na ginagamit siya ni Ying, ngunit sinabihan siya ni Tashou na huwag pansinin ang mga ito. Pagkatapos ay biglang, sinalakay siya nina Jamie at Lin, at hineranggan niya ang kanilang mga pag-atake at itinapon ang mga ito bago inatake si Jianglu gamit ang kanyang mga lasso, na hineranggan niya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Dark Lightning, at buong lakas na inindayog ni Jianglu ang kanyang espada upang harangan ito at lumikha ng isang napakalaking putok. Tumawa si Xiaoqi, na sinasabing napakahina niya, at pagkatapos ay ginagamit ng lahat ng miyembro ng Tianzon Hall ang kanilang signature sword slash para atakehin siya, ngunit hineranggan niya ito at ganap na hindi nasaktan. Si Jasmine ay nakipagkasundo sa kanyang mga espada at sinabihan sina Changtan at White na samahan siya sa labanan.
Inatake ni Changtan si Tasho, at pagkatapos ay tinakpan siya ni White at naglunsad ng sunod-sunod na mabilis na pag-atake sa kanya. Sumali muli si Changtan sa labanan, at tila siya ay perpektong nakasink kay White, pagkatapos ay ginamit ni Jasmine ang kanyang pag-atake ng apoy at yelo mula sa likuran, at dinagdagan ni Jamie ang kanyang kapangyarihan dito. Habang si Tasho ay nagtatanggol laban dito, pakiramdam niya ay nababawasan ang kanyang kapangyarihan dahil sa bagong kasanayan ni Jasmine, ang Psycho Swap na nagnanakaw ng enerhiya ng mga kaaway at nagbibigay nito sa kanya. Muling inatake ni Changtan si Tasho, at habang hinaharangan niya ito, pinaputukan siya ni White ng arrow, na medyo malakas at nagawang masugatan siya. Nababaliw siya nang makita niya ang kanyang dugo sa unang pagkakataon sa loob ng 5,000 taon at sinabing matatalo niya sila sa buong lakas niya ngayon. Nag-iipon siya ng enerhiya at pagkatapos ay lumikha ng black hole na lumalaki at lumiliit na nilalamon ang lahat ng mga mandirigmang kasama niya sa ibang dimensyon. Tinanggap sila ni Tasho sa kanyang dimensyon at sinabing hindi nila siya matatalo dito. At napatunayan ng inatake siya ni Jasmine, at naabsorb ang attack power. Tumatawa siya habang inilulunsad niya ang Black Lightning at nagdudulot ng mga pagsabog sa lahat ng dako habang umiiwas ang lahat. Nakita ni Changtan si Xiaoqi sa isang sulok at napagtanto niya na maaaring may paraan para manalo gamit siya. Si Moyi ay lumabas mula kay Jasmine at hiniling sa kanya na hayaan siyang pangasiwaan ang kanyang anak dahil siya ang nagdala sa kanya sa mundong ito at maaari rin itong ilabas, pagkatapos ay pumayag si Jasmine. Nagpasya sina Changtan at White na gambolain si Tasho sa tulong ng iba pang mga mandirigma, at inatake nila siya, ngunit hineranggan niya ang lahat. Inihagis ni Jasmine ang espada kay Xiaoqi, at muli itong naging Moyi habang papalapit ito sa kanyang anak. Sinisikap niyang ipaunawa sa kanya na siya ay minamanipula, ngunit ito ay walang silbi dahil siya ay hindi matatag sa pag-iisip at hinawakan ang kanyang lalamunan, na nagsasabing hindi niya ito anak. Napagtanto ni White na tama ang palagay ni Changtan, at sa ngayon, mayroong 3 kaluluwa na naghalo sa isa sa katawan ng bata, at tinawag itong Trinity Fusion. Sinabi sa kanila ni Janglo na ito ay mapanganib dahil ang mga may Trinity Fusion Souls ay madaling magnakaw ng mga armas at magnakaw ng kanilang enerhiya. Sa ngayon, ganoon din ang ginagawa ng Hari at Xiaoqi Body kay Moyi at sinisip-sip ang kanyang kapangyarihan habang siya ay sumisigaw sa sakit. Napagtanto din ni Tasho na ang lahat ay nagbabalak na ihiwalay siya sa kanyang master, at galit niyang inatake sila ng kanyang Black Thunder at itinapon ang lahat. Sina Changtan at Jasmine ay pinaalis sa kanilang harmonious state. Bumalik si Tasho sa kanyang amo at hiniling sa hari na bumalik at ibigay sa kanya ang kanyang master na si Xiaoqi. Hindi siya nakinig sa kanya at ibinagsak muna si Moyi at pagkatapos ay gumamit ng malakas na Black Lightning para matarante muli ang lahat. Pagkatapos ay bigla niyang inatake si Tasho dahil gusto niya ang kanyang kapangyarihan at sinisip-sip ito, na nadurog ang kanyang dimensyon at lumikha ng isang malaking pagsabog sa labas habang ang lahat ay lumalabas din. Tinatakpan ng maitim na ulap ang kalangitan, ang kidlat ay pinakawalan mula sa kanila, at ang masamang hari na ngayon ay nasa harmonious state ay nagsabi na sa kapangyarihang ito, siya ang mamamahala sa mundo. Sa lupa, si White at ang iba pa ay pagod na, ngunit sinabi ni Changtan na wala silang pagpipilian kundi ang patuloy na lumaban upang protektahan ang mga tao. At iyon din ang sinabi ng lalaking nasa alaala ni White. May ideya si Changtan, at hiniling niya kay Janglo na tulungan siyang hikayatin ang bata sa pormasyong ginamit niya noon. Pinagsama-sama ni Janglo at ng kanyang 2 kasamahan sa koponan ang kanilang kapangyarihan at inaatake siya, ngunit madaling makuha iyon ng masamang hari. Ngunit habang nakatingin siya sa ibaba, nakita niyang bumabalik na ang kapangyarihan ni White sa tulong ng porma sayon at sinabing wala pa rin itong silbi. Pagkatapos ay magkahawak kamay sina Changtan at White at makamit ang estado ng Harmony Installation. Ngayon, ang masamang hari ay galit na galit at inaatake sila gamit ang isang malakas na pag-atake, ngunit si Changtan ay sumisip-sip nito tulad ng ginawa ni White kay Jamie noon at pagkatapos ay naglulunsad ng pag-atake pabalik sa kanya ng may higit na lakas. Tinamaan nito ang masamang hari, at siya ay nasira, at pagkatapos ay tumalon si Changtan upang ihatid ang pangwakas na suntok. Gusto siyang salakayin ng masamang hari, ngunit pinipigilan siya ng 2 pang kaluluwa sa kanyang katawan, si Xiaoqi, at ang matanda, at lumabas ang baluktot niyang kaluluwa habang lumalaban. At tumalon si Changtan at hinampod siya. Ang kaluluwa ay pinakawalan at sinalo ang katawan ng bata at ibinaba siya habang siya mismo ay humiwalay kay White.
Ang kaluluwa ng masamang hari ay nawasak at umaalis sa katawan, at ang mga magulang ni Xiaoqi ay tumatakbo patungo sa kanya na may nag-aalalang puso. Sa kanyang mga alaala, nakita ni Xiaoqi ang kanyang buong kwento ng buhay sa isang 30 segundong flashback mula sa pagsilang hanggang sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang kanyang kaluluwa ay nakikihalo sa hari, at pagkatapos ay manipulahin siya ni Ying at ng masamang hari. Ngunit habang sinusubukan niyang lumaya mula sa kanila, ang mga kaluluwa ng kanyang mga magulang ay umabot sa kanya, at sa wakas ay nakalaya siya at nakilala sila, at natamo ng kanyang pamilya ang kanilang masayang pag-iral. Pangpigilan siya,